Hi, vlog. Hi, vlog. Tara, first time namin mag-tent pitching. Samahan nyo kaming mag-camping. Dito sa The Preserve, sa Barangay Santa Ines, Tanay, Rizal. Tent pitching is 400 pesos per head. Limited lang ang slots niya kaya meron kang privacy and peace. Napakalinis niya. May nagwawalis tuwing umaga. Maganda yung CR. May wash basin ka sa tabi ng campground mo. Meron din siyang kabana. Tabing ilog siya na pwedeng paliguan. Rewind! Day 1 na. Paalis na kami. Mga 11 AM na ito. Gumamit kami ng mga storage box para mas organize. Magaang siya. Mount Peak yung brand niya. Try nyong bumili ng ganito. Sulit. Kung manggaling ka sa Makati BGC area, mga 2.5 hours ito estimated ko. Pwede kang dumaan sa Antipolo, Marilac Highway or sa Morong side. Teka, stop over muna tayo sa fruit stand along the highway. Yung isang ganto na lang ka, magkano? Ikiluhin po natin, sir. Okay nang kainin to? Okay na po. Magkano lahat? Sakto. Ayos. Pandagdag food trip namin ito sa camping. Sakto dating namin sa oras. Mga alas 3. Nag-stop over pa kasi kami para kumain ng lunch. Nagmuni-muni. Ito yung The Preserve. Madali lang siyang hanapin. Kasi may sign naman siya. And siya yung unang campsite dito sa area. Sabi ko kay Manong, ako na magbukas ng gate para feel na feel yung outfit. Diba? Approve na! Pagbungad siya ng campsite, mapapansin mo na it's well-maintained, spacious, and napakalinis. And green na green. Mamili ka kung ilagay mo ang tent mo sa deck kubo or sa ground grass. Dito kami sa Camp C. Fastest access sa river. Nag-chill muna yung bata, oh. At kami naman ay mag-a-unload na. Yung Camp A, B, C, D, fronting river siya at meron siyang kasamang kubo. First time namin itong mag-tent pitching. So kung may mali kaming mga ginagawa, bigyan nyo kami ng pro tips or kung may comment suggestion kayo, inform nyo lang kami para mas ma-improve namin ang setup namin or ang aming experience for our next trip. Maganda ambience dito. May mga bundok sa paligid, green na green siya. And again, yung river nasa harap lang namin. So bukas, maliligo kami doon. Ipakita namin sa inyo. Oo nga pala, may dedicated fire pit ang isang bawat campsite. Pwede kang mag-bonfire. Bibili ka lang ng firewood sa caretaker. Nakapag-bonfire kami, pero sa second day na, basa pa daw yung wood, sabi ng caretakers. Pakita ko later yung video ng bonfire and marshmallow roasting namin. Kanina pa kami nag-aanpak ha. Tingin nyo, marami kaming dala. Maganda itong pwesto namin. May kubo ka na, may wash basin ka sa tabi mo, at nasa ilalim ka pa ng malaking puno. Samahan nyo kami as first time namin magse-set up ng tent. Importante ito, maglagay ng ground sheet muna na papatungan ng tent nyo. Kasi sa ground or grass lang kami mag-tent pitch, hindi sa deck. Around 3:30 PM to ng first day namin. Ito pala yung pinili naming tent. Nature hike. Hinanap talaga namin yung magiging komportable kami at in case umulan, hindi ka mababasa. Meron itong bedroom, good for 3 packs siya. Then meron siyang dining area o yung kainan nyo. Meron din siyang storage area na dun mo lalagay yung mga camping gears. Malaki na ito para sa amin so hindi mo feel na cramp pag nasa loob ka. Mga ka-camping, nangangapa pa kami dito. First time kasi namin isa-set up. Yung pinto pala niya is 3 yung pwede mong screen door or access door. So may multiple options ka kung paano mo i-set up ang tent mo sa loob. Madami rin itong screen or windows. So yung air is circulating din talaga. Again, importante, graded yung tent mo sa ulan para hindi ka mapasok ng tubig. Lalo na sa panahon ngayon. Pero kami mukhang swerte itong first day. Maganda ang sikat ng araw. Dito, iniisip namin paano itaas ang tent. No? May certain ways kasi. Nakaklik na.
Pero pag nakuha mo, madali na siya. Ang bilis. Again, nature hike itong pinili naming tent. May iba't iba siyang type or klase. So, pwede kang mamili na para sa pamilya mo or sa barkada mo. Ganito yung setup na ginawa namin. Sa dulo yung entrance. Nakatapat sa kubo, facing yung river. Once na itayo na namin yung tent, tinatalian na namin siya all around para sa support. Then ilalagay na namin yung overhead canopy niya. Ito yung pinakamahirap sa amin ginawa dahil mas mataas sa amin dalawa ni Mrs. yung tent. Basta try and try lang. Ito ang maganda sa camping eh. Ang dami mong na-experience na bago. Dito naman, tinatalian na namin yung overhead canopy para sa support niya. Mga 30 minutes to 40 minutes siguro namin naitayo itong tent. So first time namin, next time siguro mas mabilis na. Set up naman kami ng mga gamit namin, camping gear sa loob ng tent at sa labas. Ito yung view sa harap ng tent namin. Nilagyan namin ng hammock. Tapos na kami mag-set up, chill or pahinga muna kami ng konti. Yung mga gamit pala namin na nandito, hinanap lang namin lahat yan sa online and nag-research kami at binili namin. Tanong lang kung may gusto kayong malaman sa particular camping gear namin na ginamit dito sa first camping trip namin. Naghihiwa si Mrs. ng binili naming prutas. Ayun yung ilog. Oh. Mga alas 5 na to ng hapon. Yung totally natapos kami sa aming setup. Let's go there. I have to raise my hat. Okay. Kuya Kim, ano na? Mini Kim, ano na? Mag-explore muna kami. Tapos na kaming magpahinga at mag-explore ng konti. Dinner time na, mga 7 PM ito. Luto na yung kanin. Ang init pala nung takip. Mamaya na hotdog pa lang. Salmon special. Here you go. Sama mo ko konti lang. Hi vlog. Ay, vlogger. You like the salmon? Yeah. I want hot dog now. Okay. Ito lang ayoko sa UFC ketchup eh. Ang hirap itaktak. Ano ba ang sikreto para madaling maitaktak ito? Now, can I eat the hot Magkakamay dog? ka ba? Hindi. Alam magkakamay ka. Kailangan pa isang kutsara. Hindi. It tastes better every time I eat it. You want naman hotdog. Can I just have the hot dog? Salmon, ayaw mo na? I don't know. I just UFC, baka naman. Sponsor. Salmon at hotdog pala ang ulam namin ngayong gabi. Pagkakain, explore daw muna uli kami. Naghahanap siya ng mga makikitang night creatures. Merong mga malalaking palaka kaming nakita. Bullfrog tawag natin dun nung kabataan tayo. Si Mrs. naman nakakita ng firefly dun sa malaking puno na kinatatayo ng Camp C. Maganda itong gabi ng first night namin. Hindi siya malamig, hindi rin siya mainit. Pagkatapos, nag-movie night kami. Ito'y sa loob ng tent lang namin at mahina lang yung sound so hindi kami nakaka-noise pollute sa mga kasama namin. Kasyang-kasya yung projector screen namin dito sa tent na napili namin. Ang ganda. Mga almost 12 AM na to ng gabi. Dito nagtatapos ang first night namin. Mga campers, see you tomorrow on our day 2. Good morning! Day 2 na. 5:30 umaga. Labas tayo. Tingin na nila ng mga ibang campers. Tulog pa sila.
nasa campground. Ito yung campground namin, no? Ulit pa sila. Tabi lang kami ng ulit ng bundok doon sa likod. At itong ilog dito. Ganda. Try natin bumaba ng konti. Makapagtampi sa mga mamaya dito. Basta agos eh. Nire-redirect nila yung tubig. Hindi ko alam bakit. Bukas na try namin mag-river crossing. Ready tayo. Ayan yung bundok. See you. Ito nga pala yung CR, malapit lang sa amin. Meron siyang hand wash basin, 2 toilets, and 2 showers. Malinis siya. May naglilinis dito, I think 2 to 3 times a day, araw-araw. Malinis itong campsite. Marami silang caretaker na nag-aasikaso. It's 7 AM. Magluluto na si Mrs. ng breakfast namin. Yung bata namin, tulog na tulog pa. Mukhang nasarapan. Santo Cristo nga pala itong piniprepare na breakfast ni Mrs. para sa amin. Siyempre, hindi mawala ang pampainit ng tiyan. Tara, gawa tayo ng kape. Sarap to sa umaga, lalo na sa tabi ng ilog. Freshly ground coffee ito. So, masarap, mainit. Salain natin. Init nito. Malamig pa naman ang umaga. Siyempre, kailangan merong creamer or milk. Brown sugar para may tamis. And isawsaw ang tinapay. Chill time muna ulit pagkatapos kumain at makinig ng mga huni ng ibon at insects. Nakaka-relax talaga ang mag-camping at nasa gitna ka ng nature. Tignan nyo, binuksan ko ang mga window screen namin. Napaka-aliwala sa loob. Hindi rin siya mainit kasi pass-through yung style niya. It's about 10 AM. Mag-test flight muna ako ng drone namin bago mag-lunch. Check ko kung maayos ang GPS, satellite signals at yung mga parts kung all moving. I-scout ko na rin yung area. Mamaya kasing hapon, magdo-drone shot ako sa river habang naliligo sila.
Once kasi namuntik na kaming mawalan ng drone nung nagpalipad kami sa Alta Cielo. Meron nga pala kaming dalang portable power station. Yung sa amin is EcoFlow River 2 Max. Ginamit namin na siya nung first night namin and meron pa siyang 60% charge. Pero ang ganda ng araw so iso-solar charge namin siya para ma-full charge namin siya para mamayang gabi. Maganda na yung laging full charge ang inyong portable power station. Oo nga pala, yung mga dinidescribe kong ginagamit namin sa camping namin is ilalagay ko yung kung saan namin nabili sa link description. Check nyo na lang or pwede rin kayo mag-comment kung may specific tanong kayo sa amin, okay? Maganda talaga at makapagdala ka ng hammock at ma-setup ito pag camping mo. Napaka-relaxing kasi nito pag nagduduyan ka na. Past 11 AM nito, mag-prepare na kami ng lunch namin. Tignan nyo, hindi na pamaypay ang gamit namin. Rechargeable electric fan. Electric fan. Barbecue chicken nga pala yung lunch namin. Pre-marinated na to and binacuum pack namin para well-preserve yung taste niya. Time saver ito sa preparation ng camping meals nyo. May sarili kaming fire pit mamayang gabi. Magsiga kami. What did you say? Stairs yun. Around 12 noon, lunchtime na. What's that? Chicken barbecue. Pwede ka naman kumain at mag-setup sa labas but for now, ninanamnam muna namin kumain sa loob ng tent namin. Mom, it almost tastes the same as baliwag. Come on. Maaliwalas naman, lalo na kung bukas lahat yung screen doors and window. Tastes like baliwag. Yeah. Itong anak namin mukhang magiging magaling na food vlogger to kalaki. Lagi niyang ina-analyze kung masarap yung kinakain niya. Tanghaling tapat, tirikang araw. So mag-antay muna kami bago pumunta sa ilog. Mga ka-campers, ito nga pala yung isang door access sa tent namin. Like I said, tatlo siya. So pwede mo siyang gawing access mo kung gusto mo ang setup is nasa gitna yung pagpasok mo. Sinuwerte talaga kami kahit tag-ulan, ang ganda ng weather. Tara, nasa ilog na sila, sundan natin sila doon. Mga 3:30 na ito ng hapon, hindi na siya ganun kaaraw. Merong mga dalawang campers din sa campsite pero sa amin lang tong river ngayon. Kami lang yung naliligo. Ibi-video ko sila habang naliligo. Sabayan ko na rin ng pagpapalipad ng drone at kumuha ng aerial footage namin. Maganda itong souvenir. Yung gamit pala naming drone ay DJI Mini 4 Pro. Nagustuhan namin to kasi meron itong tracking features na sinusundan lang yung featured subject niya, kagaya nitong shot na to. Habang binibideo ko sila sa cellphone ko, nagbibideo yung drone sa amin na hindi ko na kailangan hawakan yung remote niya. Okay naman tong ilog na to. Pwede siyang mas malalim ng konti pero sakto to sa mga batang natutuwang maligo sa ilog kagaya nitong anak namin. Hindi rin siya mainit, hindi rin siya malamig. Sakto lang din yung temperature niya dahil siguro din sa oras ng pagpunta namin, late afternoon. Sheep talking to me now. Where is this part? It's like the intro in airplane. Try to go under. No. Napakalinaw ng tubig and maganda din yung agos ng ilog. Marami ditong mga isda, hindi ko lang pala ito na videohan siya. Actually, may mga iba ring campsite dito sa area na ito, sa kahabaan ng ilog na ito. Nag-ATV off-road na rin kami before. River crossing, 3 river yata yung kinross namin. Check nyo na lang sa mga previous videos ko yung vlog ko para doon. Mahigit 1 oras din kaming nagbabad sa tubig. I'm gonna leave my mic here for future for RTO.
ayaw pang umahon nitong bata eh. Gusto pang maglaro pero medyo dumidilim na kaya need na namin bumalik at mag-set up para sa gabi. Dito nag-prepare si Mrs. ng nacho sauce para sa snack namin mamayang gabi. Alam mo naman pag camping, chill, relax, kain lang, and activities, diba? So, sulitin natin lahat ito. Pagtapos nito, tapos na. Kung magka-camping kayo ng more than one night, maganda talaga na maganda yung cooler na gamit mo na ma-preserve yung ice ng matagal. Nung natapos si Mrs., mag-ready na ako ng baga para sa dinner namin. Mag-bonfire pa kami mamaya. Dala pala namin tong griller na to. Sa online shop lang din namin nabili. Pero kung gusto mo, sa fire pit ka magpabaga ng apoy at dun ka mag-ihaw. Time check, around 7 PM na to. Dinner time muna kami. Kain tayo. What's the menu? Pork chop, ketchup, graben kong, and I want to taste strawberry. pakwan. Dad, do you see my left finger is shorter? Ito yan. Meron ano. Why? Yeah, all fingers are not equal size. I think they're not. I can see my left finger is really a bit short. Can I taste the crab in here? Tara! Campfire tayo. Mag-build tayo ng siga para mag-roast ng marshmallow. Gustong gusto natin yan kahit nung bata pa tayo. Isa yan sa mga wish natin gawin na mag-marshmallow sa fire pit o sa campfire. So ito na, may chance tayo. Nakakuha kami ng wood dito sa campfire. Hindi siya super dry, medyo moist. So medyo mahirap itong sigaan o i-light, but we'll try our best para makapag-roast tayo ng marshmallow, no? Medyo may cloud din dun sa east side, so baka may ambon mamaya, but ngayon so far maganda yung langit, no? So set up na natin itong campfire, itong bonfire. Whoa. Hey. Dali mo. It's a fire. Who's the fastest? Dito ka. Dito ka sa side ko. Walang smoke dito, sa likod. Yan. My eyes got irritated. Burn. Okay, wait. Yeah. Ang sarap maging bata talaga pag may marshmallow. Ano kaya ang magandang i-roast sa fire pit next time? Hotdog? Pagkatapos naming mag-bonfire, maghanap daw uli siya ng night creatures. Maganda talagang dali ng mga bata sa camping para ma-expose sila sa nature, hindi lang puro gadgets. Kampay! Medyo may ambon sa labas, so ngayon mag-chill na kami sa loob ng tent. This is how I like. Kainin yung nachos and magkwentuhan ng konti. Itong anak namin, ang lakas ng trip. Sobrang saya niya. 5 years. How do you eat? Like that? Yeah.
What are those? Cheese rings? No. Roller coaster. Oh, I don't even know why it's named roller coaster. yeah, me too. Time check. Almost 11:30 PM na. Dito nagtatapos ang second day namin. Medyo may ambon pero carry naman namin. So, see you guys on our last day tomorrow morning. Good morning. Day 3 na. Last day na namin. Uuwi na kami mga 12 noon mamaya. Kukuha ko ng mga drone shots this morning and mamaya pagkagising nila, kakain ng breakfast at mag-iikot kami sa ibang side nitong campsite. Ang ganda ng Sea of Clouds. Hindi ko lang nahabol. Dapat mas maaga akong gumising. Yung iba palang drone shots namin sa end of the videos ko ilalagay, okay? Panoorin nyo na lang din. Heavy breakfast kami ngayong last day namin. Dahil magla-lunch na kami sa road, hindi na dito sa campground kasi pack pa kami ng mga gamit mamaya after mag sightseeing kami for last time. Eggs, bacon, and spam with bread and fried rice ang kakainin namin. Of course with coffee yan. Iba talaga yung feeling na breakfast ka sa campsite dito sa nature. Tapos yung view mo and then yung sound ng mga chirping birds sa umaga. Sarap sa pakinggan. Mga chicken na naghahanap ng agahan nila. Papain na naman tayong dalawa. Lakad kami sa dulo ng campsite. Dito pala merong malaking cabin, 2 floors, good for 10 to 12 packs daw yon. So for big groups and family pwede dito. And if wala kayong mga tent, the embarrassing plant. Dito sa dulo may access ka rin sa river. Then meron siyang malaking kubo na maraming table. So kung big groups kayo, pwede kayong magsalo-salo dun. I think for rent yun, merong small fees. Ang ganda talaga dito sa Tanay. Nasa gitna kami ng mga bundok at yung ilog nasa valley. The canal. Natural canal. Hindi rin siya ganun kalayo sa city, so yung driving time mo hindi ka pagod, so mas mai enjoy mo yung camping trip mo. Teka, mag one last look daw muna kami sa river and gusto niyang makita yung sinetap niyang rock kung nandoon pa. Titignan daw niya pagbalik namin sa future kung nandoon pa yung mga rocks na nasetap niya. Dito, almost complete na kaming mag-pack, mga 11 AM na ito. Salamat at nakarating kayo sa dulo ng video namin and panoorin nyo na lang itong few drone shots namin. Again, thank you for watching and we'll see you on our next camping journey mga campers. Camp safe and have fun.
Again, salamat sa panonood ng camp journey namin dito sa The Preserve, Tanay Rizal. If hindi nyo pa nalalike, please like and comment dito sa video namin. And hindi pa kayo nakakapag-follow, please follow and subscribe. See you again on our next journey.